espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po muli ng ating pong pastor, Pastor Andy Rosare, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog na inyo pong makakapili ngayon sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Kasama ko po si Brother Angelo, si Brother Raymar. Amen sa atin pong programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM. Live po tayo dito sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Amen. Nawa kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng atin pong Panginoon. Ngayon po ay araw ng Lunes, mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ay magsama-sama sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa lahat po ng naabot ng himpilang ito ng New Gen FM 100.7 sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, maging dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar at maging dyan po sa Kapul, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati din po sa ilang mga kapatiran natin dyan sa Bihiya, Magallanes, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. At ang mga kapatiran natin dyan po sa Magallanes, good morning po sa inyong lahat. Pagbati din po sa atin pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosare, na sila po ngayon ay nasa biyahe. Ingatan po kayo ng Panginoon, and also Pastora Maricar at ang kanila pong dalawang anak. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. At pagbati din po sa atin pong mga kapatiran ng UPC Bulan, ang mga kapatiran po natin dyan sa UPC Magsaysay, good morning po sa inyong lahat. Ang mga kapatiran po natin
dito sa UPC Quirino at ang mga kapatiran natin, amen, sa UPC Santa Remedios. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Amen. At salamat sa Diyos sa tagumpay ng atin pong pagsamba, pagtitipon, sa lahat ng mga nagpaunlak ng atin pong paanyaya, mga kapatid, sa atin pong pagsamba kahapon. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Nawa hindi lang po yun ang una at huli nating pagsasama, kundi hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, magsama-sama po tayo sa pagsamba at paglilingkod, mga kapatid. Amen. Good morning po sa lahat ng atin pong mga tagapakinig, sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa kanila pong mga radyo, sa buong sakop ng bulan. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging ang mga kapatiran natin sa UPC Matnog, dyan po sa Kalintaan, dyan po sa Manurabi, mga kapatiran po natin, at maging ang mga kapatiran natin dyan sa Hinablan Oriental, dyan po sa sentro ng Matnog. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga taga-subaybay sa atin pong Facebook Live. Amen. Good morning po, Ninang Philly, Mercado Unasan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you so much for watching. And Sister Christy Disoyo, Brother Andy Orozco, good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Also Brother Marvin Santos, good morning. Pagpalain ka po ng Panginoon, kapatid. Amen. And Sister Margie Guitan Isiha, dyan po sa Santa Remedios. Pagbati din po sa Guneo family, sa Isiha family at sa Solidad family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And also Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong. Good morning din po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maging kay Brother Edmond, pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong buong pamilya. Amen. Sister Cyrene, good morning din po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Cristita Bugayong, good morning din po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Angelita Ligoro, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Sara Galos, good morning din po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Divine Ispela Guyal, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay. Sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay, mga tagapakinig, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Praise God. And sa lahat po ng mga nais na magpadala ng prayer request, at kung kayo po ay mayroong mga katanungan at meron po kayong nais ipahayag tungkol sa inyo pong mga natututunan, tawagan nyo lamang po ako o di kayo i-text sa CP number 0967-364-7164, 0967-364-7164. Yan po mga kapatid ang aking contact number. Amen. Lalo na po kung kayo po ay napagpapala sa programang ito. Amen. Sa atin pong mga pagtatalakay, tawagan nyo lamang po ako mga kapatid. At kung kayo po ay nais na magkaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong mga tahanan, tawagan nyo lamang po ako mga kapatid. At tayo ay malugod po naming ipaglilingkod sa inyo. Amen. Ang salita ng Diyos na atin pong pag-aaralan. Amen. Praise God. Purihin ang pangalan ng atin pong Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga taga-pakinig dyan. Amen. Praise God sa Santa Magdalena. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At nawa tayo ay magsama-sama, amen, magkita personal para magkaroon tayo ng pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong ito mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pagtatalakay na kung saan ito po ang pinakasentro ng atin pong programa, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganun pa man, simulan po natin yan mga kapatid
sa pamamagitan ng atin pong panalangin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, salamat po Panginoon sa napakagandang umaga na iyo pong ipinagkaloob sa bawat isa. Salamat po Panginoon sa iyong mga biyaya at pagpapala, sa provisyon at proteksyon. Thank you very much Lord, maging sa amin pong mga tagapakinig ngayon na marahil sila po ay abala sa kanila pong kanya-kanyang mga gampanin sa buhay. Ganun pa man, sila po ay nagbibigay ng oras, naglalaan ng panahon upang pakinggan ang iyong mga salita bago sila dumako sa kanila pong mga kanya-kanyang responsibilidad at gampanin. I-bless mo po sila Panginoon at patuloy na kausapin ang kanilang mga puso at magpahayag ka po sa kanila. Patuloy mo po silang akayin sa paglilingkod sapagkat ito ay iyong kalooban. Pagpalain mo rin po ang aming pong mga FB Live viewers, mga radio listeners. I-bless mo rin po sila Panginoon. Ano man po at saan man sila dako naroon ngayon, abutin mo po sila Panginoon ng iyong kapangyarihan, ng iyong mga biyaya at pagpapala. Thank you very much Lord. Gabayan mo po kami at samahan sa amin pong pagtatalakay. Hallelujah, at patuloy mo kaming turuan at mas lalo pa kaming matuto ng iyong banal na salita. In Jesus' name, ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Praise God. Kung kayo po mga kapatid ay merong mga Biblia sa inyo pong mga bahay, pwede nyo po kaming sabayan sa pagbabasa ng salita ng atin pong Panginoon. Amen. Praise God. Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid dito po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 and verse 8. Ecclesiastes chapter 12 verse 7 at verse 8. Ganito po ang atin pong mapapakinggan. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. Vanity of vanities. Amen. Ang atin pong pag-aaralan ay tungkol sa kabuluhan. Amen. Kahalagahan, kabuluhan. Mga kapatid, ang alabok ay mauuwi sa lupa, yung ating katawan, gaya ng una, at ang diwa ay nababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Yung diwa ito mga kapatid, ito ay patungkol sa atin pong buhay, sa atin pong pisikal, mga kapatid. Ang tangsabi, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. Kung titingnan natin, na lahat ay naging walang kabuluhan dahil sa kasalanan. Lahat po ay naging walang kabuluhan. Maging ang ating katawan, naging walang kabuluhan dahil sa kasalanan. Kaya mga kapatid, ang kasalanan, ito po, amen, ay talagang hindi nagbibigay ng mabuti sa tao. Ang kasalanan, ipapahamak ka niyan at patuloy kang dadalhin sa kamatayan. Pag-aralan natin mga kapatid, ang buhay na mayroong kabuluhan. Amen. Lahat ng buhay ay mayroon pong halaga, mga kapatid. Amen. Hindi po yan matututulan ng atin pong mga matatalinong tagapakinig. Ngayon, ganun pa man, hindi lahat ng buhay na mahalaga ay may kabuluhan. Magkaiba po, mga kapatid, ang bagay na yan. Amen. Ang buhay, mahalaga yan. Dapat bigyang pansin, dapat bigyang pagpapahalaga. Ganun pa man, hindi lahat ng buhay na mahalaga ay mayroong kabuluhan. Depende po yan
sa kung paano mo ginagamit at kung paano mo pinapahalagan at kung paano mo siya binibigyan ng pansin, mga kapatid. Kaya ating pag-aralan ang buhay na mayroong kabuluhan. Mga kapatid, tayo po ay niloob ng Panginoon na mabuhay sa mundong ito, hindi para sa walang bagay, para sa walang kwenta. Hindi po, may layunin po ang Diyos kung bakit tayo ay nabuhay sa mundong ito. Hindi na natin kailangan sisihin kung sino ang mga magulang natin, at hindi na natin kailangan sisihin, mga kapatid, kung ano ang kalagayan natin nung tayo po ay naisilang sa mundong ito. Hindi na mahalaga kung ano ang pinagmulan natin at kung anong klaseng pamilya meron tayo nung tayo ay isinilang sa mundong ito. Ang mahalaga po ngayon, mga kapatid, ay maunawaan natin kung paano ba magkaroon ng makabuluhang buhay, mga kapatid. Kung ang buhay na atin pong kinagisnan ay hindi nagbibigay ng pagpapahalaga, kung ang buhay na ating kinagisnan, amen, ay tila baga magkaiba sa iyong mga nakikita at magkaiba sa mga gusto mong mangyari sa iyong buhay, tila baga salungat sa iyong kagustuhan, hindi na po mahalaga yon. Huwag na nating isipin ang mga bagay na yon, kundi bagkus ang mahalaga ngayon ay maunawaan natin kung paano ba magkaroon ng makabuluhang buhay, mga kapatid. Amen. Huwag tayong papayag na basta lang tayo umiiral sa mundong ito na hindi natin alam kung anong layunin natin at hindi natin alam kung paano, mga kapatid. Kaya nga napakahalaga po na tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos, dahil ang salita ng Panginoon, ito lamang po ang totoong nagbibigay ng pagpapahalaga at nagbibigay kabuluhan sa buhay ng tao. Mga kapatid, dahil sa kasalanan, naging walang kabuluhan ang tao, naging walang kabuluhan dahil sa kasalanan. Uulit-ulitin po natin yan sapagkat yan po ay totoo, yan po ang totoo. Lahat ay walang kabuluhan. Pero para sa akin, mga kapatid, nais ko po na ang aking buhay ay magkaroon ng kabuluhan sa mundong ito. Mga kapatid, ika nga, makikita mo kung anong klaseng uri ng pagkatao ang isang tao, makikita mo yan kapag siya ay namatay na. Depende yan sa reflection niya, reflection ng mga tao sa paligid niya. Mga kapatid, kung ano ang sasabihin nila, kung ano ang opinion nila sa iyo, depende kapag ikaw ay namatay na. Kaya lang ang problema, kahit masamang tao, kapag namatay na, nagiging mabuti, mga kapatid. Pero ang nagbibigay talaga o ang pwedeng magbigay sa atin, ang pwedeng magbigay ng opinyon at conclusion sa atin pong buhay, kung talaga bang tayo ay mayroong kabuluhan na nabuhay sa mundong ito, walang iba kundi ang Diyos. Sa harapan ng hukuman ng Panginoon, doon natin makikita kung talagang mayroong kabuluhan tayong nabuhay sa mundong ito. Pero mga kapatid, isang bagay ang dapat nating maunawaan at maintindihan, na ang makabuluhang buhay ay hindi lulong sa mga bisyo at kalayawan sa mundo. Huwag nating sabihin na ang buhay natin ay may kabuluhan kung ang buhay natin ay lulong sa bisyo, alipin ng kasalanan at mga bisyo at kalayawan. Kung atin pong basahin, Galatia 5:19 hanggang 21, pakinggan natin, mga kapatid. At hayag ang gawa ng mga laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay
ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Dito natin makikita mga kapatid, ang lahat ng uri ng kasalanan. Tandaan natin, isa lang naman talaga ang bawal sa Diyos, kasalanan. Kaya lang ang kasalanan, may mga sanga-sanga ito. Isa lang ang ayaw ng Panginoon, kasalanan. Dito, mga kapatid, sa Galatia 5:19, mababasa natin o makikita natin, inisa-isa po ni Apostol Pablo ang lahat ng mga kasalanan na talagang hindi magmamana ng banal na kaharian ng Panginoon. Ang kaharian ng Diyos, ito po ay banal, kaya ang mga tao na dadalhin niya dito ay ang mga namuhay na mayroong kabanalan. Dito natin nakita na in-enumerate ni Apostol Pablo. Kabilang na po dito yung mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Mga bisyo, mga kapatid, ng tao. Mga bisyo na hindi ikinalulugod ng Diyos, ito po ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kahit ano pa pong justification natin tungkol sa pagsisigarilyo, tungkol sa pag-inom, meron kasi nagsasabi na hindi daw bawal ang mag-inom kasi si Kristo daw gumawa ng alak. Kaya ibig sabihin pwede mag-inom. Ang natatandaan ko po mga kapatid, sa talata na yon, gumawa si Kristo ng alak pero wala siyang sinabing uminom kayo ng alak. Wala sinabi si Kristo na pwede kayong uminom ng alak. At isa pa, yung alak na ginawa ni Kristo doon, hindi nakalalasing, mga kapatid. Kaya nga doon sa aking kausap, ang sabi ko sa kanya, kasi ang rason niya sa akin, Pastor, si Kristo gumawa ng alak, kaya pwede mag-inom, pwedeng uminom ng alak. Ang sabi ko naman sa kanya, papayag po ako dyan, basta't yung iinumin mo na alak ay yung alak na ginawa ni Kristo. Payag po ako dyan. At gusto nyo, samahan ko pa kayong uminom, basta't idalhin nyo sa akin yung alak mismo na ginawa ni Kristo. Ang sabi niya sa akin, Pastor, wala na yon, tagal ng panahon yon. So, ibig sabihin, hindi na pwede yon. So, ang alak po na ginawa ni Kristo noon, magkaiba po sa alak ngayon dahil ang alak ngayon lumiliyab. Alkohol po. Ang ginawa po na alak ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, hindi po yung nakalalasing, mga kapatid. Kasi ang alak na tinatawag doon sa Israel dati, sa Jerusalem, yung alak na tawag nila doon ay yung mga katas ng ubas. Ang tawag nila doon, alak. Katas ng ubas, pure. Wala pong problema yon mga kapatid. Kahit ang siyensya, pwedeng uminom ng pure grapes. Kasi meron niyang gamot sa atin pong digestive system. Nakakatulong yan, mga kapatid. Maging sa atin pong immune system. Pero yung alak na ginawa ngayon, hindi po yun nakakatulong. Sa katunayan, mga kapatid, amen, pumunta ka sa hospital, magtanong ka kung ano ang ilan sa mga dahilan ng pagkakamatay ng tao. Kasama po doon yung mga bisyo, yung alak. Ang sigarilyo, mga kapatid, amen, sisirain ang baga mo. Ang alak, sisirain ang bituka mo. So mga kapatid, yung mga bagay na yan ay hindi makakatulong sa tao. Sa katunayan, dahil sa mga bisyo at kalayawan, maraming pamilya ang nasira, maraming mga mag-asawa ang naghiwalay. Mga kapatid, anumang bagay na nakasasama sa katawan ng tao, anumang bagay na nakasasama sa tao, hindi po yun ipinahihintulot ng Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi mo masasabing makabuluhan ang buhay mo kung punong-puno ka ng bisyo at naliligo ka sa kalayawan ng mundo. Mga kapatid, hindi natin masasabing makabuluhan ang buhay ng tao kahit pa sabihin natin mayaman ka, kahit sabihin pa natin may kapasidad kang bumili ng alak, bumili ng bisyo. Kasi merong nagsabi sa akin yan, Pastor,
Huwag mo nang pakialaman yan, hindi ka naman ang bumibili niyan. Ako naman ang bumibili niyan. So, ang issue dyan ay hindi sa kung sino ang bumibili at kung sino ang gumagastos. Ang issue na pinag-uusapan dyan ay yung ating katawan, mga kapatid. Amen. Hindi naman talaga ako papayag na ako bibili ng pangbisyo mo. Hindi naman ako papayag na akong gagastos sa pangbisyo. Hindi, mga kapatid. Walang taong ganun. Pero mga kapatid, ang tanong, yan ba ay may kabuluhan na atin pong uri ng pamumuhay? Yan bang ginagawa natin o yan bang ginagawa mo ay nakakatulong sa pamilya mo? Yan bang ginagawa mo ay natutuwa ang Diyos sa iyo? Yan bang ginagawa mo ay nakakabuti sa kalusugan mo at nakakabuti sa kaisipan mo? Mga kapatid, sa katunayan, kapag lasing na ang tao, wala na niyang kinikilala. Mga kapatid. Amen. Kaya, ang mga bisyo na yan, na sinabi ni Apostol Pablo, ang mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Yung mga katulad nito, yung mga bisyo, kasama po dyan ang drugs. Kasama dyan ang mga ipinagbabawal na gamot. Kasama dyan ang marijuana. Mga kapatid. Amen. Kaya, sa mga tao po na nabubuhay o namumuhay sa ganyang uri ng buhay, mga kapatid. Amen. Isa lang po ang aking katanungan. Amen. Yan bang uri ng pamumuhay mo ay nalulugod ang Diyos sa iyo? Natutuwa ang pamilya mo? Nakakabuti sa katawan mo? Nakakabuti sa pamilya mo? At nakakabuti sa pamumuhay mo? Sa mga matatalino nating tagapakinig, hindi po natin matututulan yan. Talagang masama po ang mga bagay na yan. Kaya kung nais natin magkaroon ng makabuluhang buhay, mga kapatid, huwag natin gamitin ang ating katawan sa mga bisyo, kundi bagkus ipagamit natin ito sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang makabuluhang buhay. 2 Timothy chapter 2 verse 15, pakinggan natin. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Amen. Mga kapatid, praise God. Dalawa lang po ang pwedeng gumamit sa atin. Dahil dalawa lang ang umiiral sa mundo. Kung hindi ang Diyos, ang dyablo. Mga kapatid. Kapag ang tao ay ginagamit ng dyablo, hindi kailangan ng dyablo takutin ang tao para gamitin ka. Hindi. Ipapadaan ka ng dyablo, ng mga demonyo, sa mga bisyo at sa mga bagay na kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. Kaya dalawa lang po ang pwedeng gumamit sa atin. Kung hindi ang Diyos, ang demonyo, ang dyablo, mga kapatid. Kaya kapag hindi ang Diyos ang pinaglilingkuran mo ngayon, mga kapatid, given yon, dyablo ang pinaglilingkuran mo. Kasi ang dyablo, mga kapatid, hindi niya kailangan pasamain ka para lang masabing sa kanya ka. Ang ginagawa ng dyablo, hindi kanya pasasamain. Sa katunayan, gagawin ka pa niyang mabuting tao to the point na maramdaman mo na hindi mo kailangan ang Diyos. Mga kapatid, hindi kailangan ng dyablo na gawin kang masamang tao. Ang kailangan niya lang, makuha ang atensyon mo, mga kapatid, at maging busy ka sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Mga kapatid. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, gawin nating makabuluhan ang ating pong buhay sa pamamagitan ng ating pagpapagamit sa Diyos, sa pamamagitan ng ating pagsunod sa utos ng Diyos, sa pag-aalay ng buhay para sa Diyos, sa pagbibigay ng buhay para sa Diyos. Mga kapatid, sumunod tayo sa utos ng Panginoon. Kaya lang, mga kapatid, pag hindi natin alam ang utos ng Diyos, paano tayo ngayon magpapagamit sa Diyos? Hindi natin alam kung paano magpagamit. That's the reason why mayroon tayong ganitong pag-aaral ng salita ng Panginoon, sapagkat dito ipinahahayag ng Diyos kung ano ang mga dapat nating gawin upang Kanya tayo gamitin. Mga kapatid, praise God. Sa ganang akin, gusto kong Diyos ang gumamit sa akin, hindi ang mga
bisyo na yan, mga kapatid. Praise God. Kaya kung nais nating gamitin tayo ng Diyos, mamuhay tayo para sa Diyos, mga kapatid. Amen. Ang makabuluhang buhay, hindi alipin ng mga bisyo at kalayawan, kundi, mga kapatid, ang makabuluhang buhay, ito po ay nabubuhay para sa Diyos. Pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Philippians chapter 1 verse 20 and 21, mga kapatid. Ito po, ganito ang ating mababasa. Pakinggan natin, mga kapatid. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa na sa ano may hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Para kay Apostol Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kapatid at kaibigan, pakinggan po natin. Ang totoong buhay na may kabuluhan ay ang mabuhay ka para kay Kristo. Dahil ang kamatayan mo ay isang pakinabang. Bakit? Dahil kapag ang isang tao na buhay para kay Kristo, ang kanyang kamatayan ito ay pakinabang sapagkat ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaya nga para kay Apostol Pablo, mga kapatid, amen, praise God, ang kanyang katawan, kanya po itong inialay sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen, sabi niya doon, dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Yun po, kaya yung sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat si Pablo po ay nagdesisyon na maglingkod at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pagsunod sa utos ni Kristo, ito po, mga kapatid, ay pakinabang, sapagkat ang dulo ng kanyang buhay ay sa walang hanggang buhay. Kapatid at kaibigan, amen, praise God, hindi po ako naniniwala na walang taong matino, naniniwala po ako na walang taong matino na magsasabi, Pastor, gusto ko sa impyerno kasi doon naglalagablab, doon malakas ang apoy, doon aasdan ako. Wala pong taong matino na magsasabi ng ganun. Naniniwala po ako na lahat ng tao gusto ng langit. Pero kapatid at kaibigan, tanggapin natin, hindi lahat, kung gusto mo ng langit, alam kong gusto mo ng langit, pero tanggapin natin, yung iyong ginagawa ay hindi po papuntang langit, mga kapatid. Praise God. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 14:7 hanggang 8, mga kapatid, ano ang sinasabi ni Apostol Pablo dyan? Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Ang tawag po doon, paninindigan, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, mamatay man ako o mabuhay, sa Panginoon pa rin ako. Mga kapatid, yun ang buhay na may kabuluhan, na Diyos ang gumagamit sa iyo, Diyos ang sinusunod mo, Diyos ang pinag-aalayan mo ng oras, binibigyan mo ng panahon, binibigyan mo ng lakas, mga kapatid. Kaya imbis na gamitin natin ang ating katawan, ang ating buhay sa mga bisyo at kalayawan na talagang hindi naman talaga yan nakakabuti sa buhay ng tao, bakit hindi natin pag-alayan ng buhay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo? Sabi ni Apostol Pablo, sa mamatay man o sa mabuhay, sa Panginoon ako. Dahil hindi tayo nabubuhay, mga kapatid, sa ating sarili. Hindi tayo namamatay sa ating sarili. Ang ating buhay ay hawak ng Panginoon, regalo ng Panginoon, kaya't ibigay natin ito para sa Panginoon. Ang buhay natin, hiram lang natin ito, mga kapatid. Hiram lang natin ito sa ating Panginoon.
Kaya yung bagay na hiniram natin ay pahalagahan natin sa pamamagitan ng pagsunod natin ng utos ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Okay lang na pagtawanan ng mundo. Ang mahalaga, si Kristo ang sinusunod mo. Okay lang na kutyain ka. Okay lang na iwanan ka ng mga barkada mo na dinadala ka lang naman talaga dyan sa mga bisyo at mga bagay na nakasisira ng buhay ng tao, nakakasira ng pamilya. Mga kapatid, wala pong silbi ang mga bisyo sa buhay ng tao. Walang silbi yan. Walang saysay yan, mga kapatid. Dadaling ka lang yan sa kalungkutan at dadaling ka lang yan sa kaguluhan, mga kapatid. Kaya nga hindi ko po maunawaan kung bakit may mga tao talaga na nag-i-interest pa sa mga ganung bagay. Kapatid at kaibigan, mahal tayo ng atin pong Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng pagsisisi sa huli. Gawin nating makabuluhan ang ating buhay. Mga kapatid, huwag tayong masapatan na nabubuhay lang tayo, kumakain lang tayo ng 3 beses sa isang araw. Kailangan meron ka ring gustong gawin at meron ka ring gustong maabot. Mga kapatid, dapat bigyan din natin ng kahalagahan ang buhay natin sa mundong ito. Sa katunayan, ang pagsunod natin sa Diyos, makabuluhan buhay yon. At the same time, may buhay na walang hanggan. Makabuluhan ng buhay mo dito sa lupa, may buhay ka pang walang hanggan. Sino bang ayaw nun? Sa tingin ko, mga siraulong tao lang ang ayaw ng matinong at matiwasay na buhay. Mga tao na walang pakialam sa kanyang sarili, mga tao na walang pakialam sa kanyang pamilya, mga tao na walang pakialam sa buhay, ang magsasabi, Pastor, hindi ko kailangan ng Diyos. Pastor, dito ako masaya. Ito ang problema, mga kapatid, sa tao. Ang lagi nilang rason, Pastor, ito ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Mga bisyo, kalayawan ng mundo, ang sarili ko, ito ang gusto ko kasi ito ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Ika nga, love yourself. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi tayo nabubuhay sa ating sarili. Hindi tayo namamatay sa ating sarili. Dapat kung mamatay tayo o mabuhay, dapat sa Diyos tayo. Kaya gamitin natin ang ating pong buhay para ganapin ang utos ng Panginoon, sumunod sa utos ng Panginoon, paglingkuran ang Panginoon sapagat ito ang may kabuluhang buhay. Mga kapatid, mga wala lang po sa katinuan, mga taong wala sa katinuan ang magsasabi na ang kanilang buhay na may kabuluhan ay bisyo. Mga wala po sa katinuan yan. Kapatid at kaibigan, amen, medyo masakit po ang katotohanan. Pero kung ito'y ating tatanggapin, ito po ang gagamot sa atin. Mga kapatid. Kaya, in Ecclesiastes chapter 12 verse 13, pakinggan natin. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi lang tayo, kaya pala sinabi ni Apostol Pablo, hindi tayo namamatay sa ating sarili, hindi tayo nabubuhay sa ating sarili lamang. Dahil ang sabi ng Ecclesiastes, mga kapatid, ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Mga kapatid, ang buong katungkulan ng tao, hindi sa bisyo at sa sarili mo. Ang buong katungkulan ng tao, matakot sa Diyos at sumunod sa utos ng Diyos. Period. Mga kapatid, wala nang iba. Yan ang buong katungkulan natin. Kaya kahit ano pang justification natin sa mga bagay na kinagigilawan natin na hindi naman talaga yan ikabubuti natin at hindi kinalulugdan ng Diyos sa atin, wag na natin i-justify, may hirapan lang tayo. Mga kapatid, hindi natin kayang i-justify, amen, yung mga bagay na ayaw ng Diyos na ating ginagawa. Dahil ang gusto ng Panginoon, ang tao, ang kanyang katungkulan ay ganapin niya
na ito po ay matakot sa Diyos at sumunod sa utos ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay may takot sa Diyos, mga kapatid, salamat sa Diyos. Pero wag ka lang masapatan na ikaw ay natatakot sa Diyos. Kailangan mo ring sumunod sa utos ng Diyos. Yan po ang buhay na may kabuluhan. Ang pagtakot sa Diyos, pagkatakot sa Diyos, at sumunod sa utos ng Diyos. Kung ikaw ay totoong may takot sa Diyos, yang takot mo na yan ang magtutulak sa iyo para sumunod sa Diyos. Kaya kung sinasabi natin na takot tayo sa Diyos, then patunayan natin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa utos ng Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, ang pagsunod sa utos ng Diyos, hindi sa paraan na gusto natin. Yun lang po ang problema dyan. May mga tao na natatakot sa Diyos at ang sabi nila, Pastor, sinusunod ka naman ang Diyos, kaya nga hindi ako gumagawa ng masama, inibig ko ang aking kapwa. Mga kapatid, maganda po yun. Pero hindi po sa paraan natin gagawin natin ang utos ng Diyos. Dahil ang ating paglilingkuran ay Diyos. Ang ating susundin ay Diyos. Natural, ang Diyos ang masusunod kung paano natin siya paglilingkuran at yung paano natin siya susundin. At mahahanap natin yan, malalaman natin yan kung paano natin susundin ang Diyos sa pamagitan ng Biblia. Dahil sa Biblia, dyan po nakapaloob ang mga utos ng Diyos. Kaya nga dyan natin matututunan kung ano ang gagawin natin at yung ano ang mga hindi dapat natin gawin. Mga kapatid. Amen. Ang Biblia, amen, sa mata ng mundo, ang Biblia ay katawa-tawa. Pero sa mata ng Diyos, yan po ay napakahalaga. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. Pag-interesan natin ang Biblia, mga kapatid. Bigyan natin ng pagpapahalaga ito sa buhay natin. Sapagkat kapag niyakap mo ang Biblia, ang utos ng Panginoon, yan din ang magliligtas sa iyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Last verse siguro na atin pong ipaglilingkod. Unang Juan 3:18. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Mumunti kong mga anak, sabi ni Apostol Juan, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Take note, gawa at katotohanan. Ibig sabihin, huwag tayong gagawa ng sarili nating pamamaraan para sumunod sa Diyos. Kailangan yung paraan natin ay sa paraan ng Diyos din. Una sa lahat. Kasi sabi dyan ni Apostol Juan, mga kapatid, gawa at katotohanan. Kailangan yung ating ginagawa, yan po ay sinasang-ayunan ng katotohanan. Mga kapatid, amen. Dahil dito makikilala nating tayo'y sa katotohanan at papanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. So ibig sabihin, malalaman ng Diyos o malalaman natin kung ikaw ay nasa katotohanan kapag ang iyong gawa ay sinasang-ayunan at nasa ilalim ng katotohanan. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, ang paglilingkod sa Diyos hindi pare-pareho. Meron kasing mga nagsasabi na lalo na sa akin pong pag-iikot, ang kalimitang rason sa akin, Pastor, pare-parehas lang naman yan. Hindi po. Hindi po pare-parehas ang paglilingkod sa Diyos. Kasi may mga taong naglilingkod sa Diyos sa paraan na gusto nila. May mga tao naman na naglilingkod sa Diyos pero half, kalahati lang. May mga tao naman na naglilingkod sa Diyos pero sarili nila pa rin ang nasusunod. Hindi po paglilingkod yun. Hindi po pare-parehas ang paglilingkod. May mga tao rin na naglilingkod sa Diyos pero mali naman ang pagkakilala nila sa Diyos. Hindi po pare-pareho. Mga kapatid, kailangan yung ating gawa, yan po ay nasa ilalim ng katotohanan. Sinasang-ayunan ng katotohanan at nasa katotohanan. Magiging tama lang yung ating paglilingkod at gawa kapag ito po ay nasa katotohanan. Mga kapatid, at kapag ganun ang nangyari, doon lang natin masasabi, ang buhay ay may kabuluhan. So ibig sabihin,
hindi na mangyayari sa atin yung key verse natin. Ang sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. Nangyari po yun dahil po sa kasalanan. Pero kung tayo po ay magdidesisyon na manumbalik at maglingkod sa Panginoon, sumunod sa utos ni Kristo at magpasailalim at ipasakop ang ating buhay sa Panginoon, doon lamang tayo magkakaroon ng buhay na mayroong kabuluhan. Sapagat nagiging makabuluhan lang ang buhay ng tao, mga kapatid, depende sa kung paano natin ito ginagamit at depende sa kung para kanino na natin ito gagamitin. Mga kapatid, amen. Magiging makabuluhan lang ang atin pong buhay kapag ito ay pinapagamit natin sa Panginoon sa paraan na gusto ng Panginoon. May mga tao kasi, mga kapatid, na nagpapagamit sa Panginoon, sinasabi nilang nagpapagamit sila sa Panginoon, pero sa paraan na gusto nila. Mga kapatid, nagpapagamit sa Panginoon, hindi sa paraan ng Panginoon, kundi sa paraan na gusto nila. Hindi po yun ang nais ng Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, kung gusto natin na ang buhay natin ay magkaroon ng kabuluhan, mga kapatid, huwag natin ito gamitin sa mga bisyo at kalayawan at sa mga sariling pamamaraan. Kundi bagkus, gamitin natin ang ating pong buhay sumunod sa Diyos, maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Thank you very much mga kapatid at mga kaibigan sa inyo pong pagsubaybay. Salamat sa pakikinig. Salamat po sa inyong panunood sa atin pong programa, mga kapatid. Nawa tayo po ay mayroong natutunan. Nawa tayo po ay napaalalahanan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon, kapatid at kaibigan, na ikaw ay mapahamak. Ayaw niya na ikaw ay manatili sa mga bisyo dahil alam ng Diyos, hindi naman talaga yan makakatulong sa iyo. Ayaw ng Diyos na ikaw ay manatili sa sarili mong pamamaraan dahil alam ng Diyos, hindi yan ang makakatulong sa iyo. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating pansamantalang pagtatapos sa umagang ito. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa magandang pagtatalakay na ito na iyong ibinahagi sa amin ngayon sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. Pagpalain mo, Diyos, ang aming mga tagapakinig, ang aming pong mga radio listeners and Facebook live viewers. Panginoon, ang katotohanan ay masakit. Pero kung ito ay aming tatanggapin, ito rin ang gagamot sa amin at magbibigay ng totoong kalayaan. Panginoon, naniniwala po kami, O Diyos, na may mga nakikinig ngayon na sawa na sila sa buhay, Panginoon, na naaalipin ng mga bisyo at kalayawan, naaalipin sa sariling pamamaraan. Panginoong Hesus, mangusap ka po sa kanila. Akayin mo po sila sa paglilingkod sa iyo sa katotohanan. Pagpalain mo ang kanilang pakikinig. Amen. Yung mga nasasaktan, Panginoon, ito nawa, O Diyos, ay maging kagamutan sa kanila. Lord, we pray for your divine intervention sa amin pong mga kababayan. Thank you so much, Lord. Bigyan po ng kalayaan ang mga taong naalipin sa mga bisyo at kalayawan. Pagpalain mo po, O Diyos, ng kagalingan ang may mga karamdaman. In Jesus' name, this is our prayer. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon mga kapatid sa inyo pong mga buhay. Muli, amen. Salamat po sa lahat ng mga nanood sa Facebook Live. Amen. Sa Facebook page ng New Gen FM. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Amen. Sister Julie Albao, ang aking pong kaibigan, Pastor Joel Tinoco, dyan po sa Bulacan. Good morning, sir. God bless your family and ministry. Sister Miyui Pereira ng UPC Japan. Thank you so much. Amen. Sister Angelita Ligoro, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. Si Brother Renante Roque, good morning. Amen. Praise God. At si Sister Cristita Bugayong. Amen. Princess Summer, good morning po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Elena Burabo, good morning. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Regine Chuji, Sister Cherry Ikeda ng UPC Japan, Sister Miguela Mira ng UPC Italy, good morning.
Amen. And Sister Christine ng UPC Japan, good morning po. Salamat po sa inyong pagsubaybay. At ang atin pong pastor, amen, sa Pastoran de Rosari and Pastora Maricar, nandyan na po sila sa UPC Gabawan, Legazpi. Amen. Halos kararating lang po nila. Good morning po sa inyo. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Salamat sa Diyos sa proteksyon at pag-iingat sa inyo pong pagbiyahe. Sa pangalan po ng atin pong pastor, Pastoran de Rosari, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Kasama ko po sa Bible reading si Brother Angelo, Brother Raymar, at salamat din po sa atin pong technical side, sa ang atin pong kaibigan, Paring Box. Good morning po. Maraming salamat po sa inyong pag-assist. At maraming salamat din po mga kapatid at mga kaibigan. Ang aking pong contact number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Maraming salamat po. Lagi po nating tandaan mga kapatid, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Huwag na huwag po natin niyang kakalimutan, kapatid. God bless everyone.